Again, magandang umaga po at tayo po ay magpasimula sa ating gawain ng pagsamba. Tayo po ay umawit ng ating first song, Sweet By and By. This is one of the hymns na hinawin natin. Ready? There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Second stanza. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our name. Amen. Chorus. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. And that's our prayer, no? One day we will meet. If the Lord will not return at kinuha tayo, ay magkikita-kita tayo balang araw sa piling nito. At kung sa tingin niyo naman ikaw ay pagod na, turn your eyes upon Jesus and your soul will find rest. Ready? O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and a life more abundant and free. Chorus. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Second stanza. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look on in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His
word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth, will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Indeed, no? When you look to the Lord, you will be saved. Sabi niya sa kanyang salita, look to me and be saved. So pag tayo tumingin ng may pananampalataya sa Panginoon, tayo kanyang ililigtas. Tayo po muna ay manalangin. Ama, sa umagang ito ay niluluwalhati namin kayo, dinadakila, pinapasalamatan, sapagkat napakabuti niyo sa aming buhay. Kahit kami, Panginoon, ay hindi deserving sa mga tinatamasa namin. Sa araw-araw na biyaya, kalakasan ng lupang katawan na kahit hindi namin hilingin ay araw-araw niyong ipinagkakaloob. Sa mga pangailangan namin pinupunuan ninyo, sa pag-iingat ninyo sa araw-araw, sa mga lugar na pinuntahan namin kung saan ay hinahawi po ninyo ang masama at anumang aksidente, sa pagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw at kagalingan kung kami may karamdaman. Salamat din sa tulong at gabay ninyo sa mga kinaharap namin at patuloy namin kinakaharap na mga challenges sa aming buhay. Father God, kami din po ay nagpapasalamat sapagkat nandyan ang inyong comfort sa time na kami ay nangangailangan ng kaaliwan, lalo po doon sa mga may pinagdadaanan, may kabigatan, o marahil may mga tanong sa buhay na marahil hanggang ngayon hinahanapan ng katugunan. Ama, tunay nga po na kung wala kayo ay wala kaming magagawa. Kung kaya narito kami, sama-sama nagpapasalamat sa inyo, mula sa aming puso, pinapasalamatan namin kayo sa lahat ng mga ginagawa niyo po sa buhay namin at sa inyong pagkilos, Panginoon, na ginagawa maging sa mga kapaligiran namin in orchestration of the realization of your divine plan for each of us. Father, as we come before you, we ask for your forgiveness. Cleanse us, Father, from any sin. At kung may mga bagay sa puso-isip namin na kinikimkim namin na hindi nakalulugod sa inyo, ito man ay marahil kapaitan ng damdamin laban sa iba, marahil ito ay unforgiveness, marahil ito, Panginoon, ay mga bagay, Panginoon, na kung saan hindi healthy, Panginoon. Father, we lay them aside and we forgive those who have offended us, and we would like to ask the Holy Spirit to fill us and help us to overflow with love instead of hate. Father, we also lift to you our country. Sa ilang mga buwan na lamang po ay magkakaroon po ng election at umiinit na po, Panginoon, yung mga campaign. Sana hanggang sa kampanya na lamang yung kung may paligsahan man at iba't ibang mga differences, ito'y huwag umantong sa karahasan. We pray for a peaceful election. And Father, I pray na nawa ay ang mga puso rin ng aming mga kababayan ay maihanda na sino man ang manalo, sino man ang mailuklok, just like what your word has said, we will submit to their leadership and to their authority because the powers that be were ordained by God. So help us, Lord God, to respect your orchestration and your move in our history as a nation. And instead of focusing on thinking of a political means to resolve all the problems of the country, help us, Lord God, to instead turn to Jesus, because ang pinakamalaking problema ng tao ay kung wala si Jesus sa kanyang buhay. Marahil magkakaroon ng isang tao, ang isang bansa ng kaunlaran, kapayapaan, pero kung ang kaluluwa naman ng mga tao ay wala kay Jesus, ay isa pong kapahamakan na naghihintay. Kaya tulungan nyo kami na mas ituon ang aming atensyon sa mas mahalagang bagay, hindi ang
kawalan ng pera, bagamat kailangang harapin yan. Hindi ang kalungkutan, bagamat nadadaanan ng mga tao yan. Kundi yung pong pinakamahalaga na dapat namin pagtuunan ng pansin ay yung mapapasaan ng aming kaluluwa kung dumating si Jesus o dumating ang kamatayan. Tulungan nyo kami na pagandaan ng bagay na yan dahil baliwala lahat ng ginagawa namin sa mundong ito kung hindi rin lang namin paghahandaan ang buhay para sa kawalang hanggan. Ama, sa umagang ito, may our worship be acceptable to you. We continue to praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Let's continue singing. Victory in Jesus. Ready? I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save us like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Second, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last stanza. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and somehow Jesus out the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. At totoo po yun, sa Panginoon tayo'y may tagumpay. Again, welcome po sa ating mga bisita. At puno ang ating upuan. We praise God for bringing you here. And we also try to have an online service. So sa mga hindi natin kasama rito, meron tayong online, and I'm sure they can also rewatch yung video. Ano nangyari ba sa video? Tingnan natin talaga. Oo nga. Please bear with us kung medyo blur yung ating screen. Mukhang nagpapaalam na yung ating television. But I think maaaninag nyo pa rin naman yung ating mga wordings. So, siguro,
We will continue this. So let me read ito pong ating passage. Dito sa Luke chapter 8. Let me read this for you para hindi na ako mahirapang basahin. Sabi po dito sa may Lucas, Kapitulo 8, talatang 22 hanggang 25. Isa sa mga araw na iyon, si Jesus ay lumulan sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa. At sila'y naglayag. Samantalang sila'y naglalayag, siya ay nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. Sila'y lumapit at ginising siya na nagsasabi, Guro, tayo'y napapahamak. Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pagngangalit ng tubig. Ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? At sila'y natakot at namangha. At sinabi sa isa't isa, sino nga kaya ito na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig at sila'y nagsisitaliman? So, ang pag-uusapan po natin ay facing life challenges. Pasensya na, no? Natin. Very challenging, visually challenged ho tayo ngayon. But, again, just like what I said, please bear with me, no? So, ang ginagawa lang naman natin sa screen, para meron kayong nababasa, but binabanggit ko rin naman po yung ating pong pag-aaral. Facing life challenges. Alam po ninyo, bawat isa sa atin may kanya-kanya pong tinatahak na landas. Okay? At dahil lahat tayo may tinatahak na landas, iba-iba po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iba-iba rin po ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Iba-iba rin po ang mission natin sa mundong ito. Kung paano tayo ay uniquely created by God. If you look at your thumbprint, wala pong kapareho yung thumbprint mo. Nag-iisa yan sa mundo. This is your identity. Every DNA ng tao is unique. When God created you, ay wala na pong katulad. Kaya nga pwede mong sabihin sa katabi mo, alam mo, nag-iisa ka lang sa mundo. Nag-iisa ka lang talaga. Wala kang kapareho. Maring may kahawig ka, pero kahit nga yung mga kambal, sabi nga ganun there is no such thing as identical twin. Bakit? Kasi pwede magkamukha sila, pero magkaiba sila ng ugali, magkaiba sila ng hilig, magkaiba sila ng gustong gawin sa buhay. Marami po tayong pagkakaiba. And that's how God created you uniquely. At dahil ginawa ka ng Diyos na unique, meron siyang ipagagawa sa iyo. Naniniwala kayo ron? Lahat ho tayo may pinapagawaan Diyos sa atin. So, huwag mong isipin na, ay, Pastor, matanda na ako para gawin pa yung papagawa ng Diyos sa akin. No. Don't say that. You know why? Alam ba ninyo na nung tinawag ng Diyos si Moses, Moses was already 80 years old. Come to think of it. When he was at his prime, on the first 40 years of his life, God did not use Moses. You know why? Kasi punong-puno pa siya ng baka magmayabang siya. Bakit? Isipin mo, he was Prince of Egypt that time. The superpower country that time. Tapos lumaki siya sa palasyo. Ang kanyang tinatawag na nanay ay prinsesa. Probably Queen Hatshepsut sa history. So just imagine, kung si Moses tatawagin ng Diyos nung kapanahunan na yon, baka i-ignore niya lang si God. Sabi niya, ay, Lord, ang ganda-ganda na ng buhay ko rito. At kung sakaling nakinig naman si Moses na napalaya niya yung bayang Israel, sasabihin ni Moses, Lord, kaya naman napalaya mo yung bansa mo kasi magaling ako, kasi makapangyarihan ako. You see? Ayaw ni God yan. Gusto ni God, wala tayong pwedeng ipagmayabang pagka ginawa natin yung mga pinapagawa niya sa buhay natin. God doesn't want to share the glory. So when the Lord called Moses, Moses was already 80 years old. Okay? At nung 80 years old na si Moses, di ba? Wala pa naman 80 years old dito, no? When he was 80 years old, that was when God mightily used Moses. You see? So don't put a limit
as to what God can possibly do in your life. You know what puts the limit kaya hindi ho natin nagagawa yung potential natin? Tayo na rin. Ay, ganito lang ako. Minsan hinahamak natin ang sarili natin. Ay, siguro hindi ko kaya yan. Ay, siguro ganito lang narating ko. Ito lang ang pag-aralan ko. Baka ganito lang talaga ako. No. Don't put limit to yourself. Because kay God nga, si God nga lakas ng tiwala sa iyo. Si God nga lakas ng tiwala kay Moses. Kahit yung iba sasabihin na, Lord, kumuha ka na lang ng mas bata. Si Moses, 40 years nag-aaraga na ng tupa yan. Wala na yan. You see, iba-iba po ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. So don't put a limit in your life just because you think you have already learned or discovered your limitations and you don't want to stretch yourself anymore. Don't limit yourself kung anong pwedeng gawin ni God sa buhay mo. Now, since God created us uniquely, God has a special calling for each of us. Alam niyo ba yon? At ang number one call ni God sa bawat isa sa atin, in accordance to His plan, is God wants us to seek Him in our life. Tingnan niyo yung sinabi rito sa may Book of Acts. Sabi sa may Acts chapter 17, dito sa may Acts 17, dito sa may verse 26, ito ang sinasabi. Mula sa isang tao, kay Adan, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. You see, itinakda na ni God kung kailang kapanahunan kay papanganak, pati kung hanggang saan ka makakarating. He has set boundaries kung hanggang saan ang mararating mo sa buhay mo. May boundaries na sinet si God. Why did God do that? Why did God plan that out for you? Sabi sa verse 27, ginawa ito ng Diyos ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. You see? Yung pala ang purpose ni God. Kaya pala sa kapanahonang ito ka pinanganak. Kaya pala pinanganak ka sa isang mahirap na pamilya, hindi sa mayaman. Kaya pala pinanganak ka sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Because God has a plan for your life. Di ba minsan nagkakaroon ka ng pangarap na, sana pinanganak na lang ako sa mayamang pamilya. Sana inampun na lang ako ni Brad Pitt tsaka ni Angelina Jolie. Mga ganun, di ba? Sana mayamang pamilya. O sana sa ibang bansa na lang ako pinanganak. Minsan ang dami natin iniisip na gano'n na sana. Di ba? Pero, still, pinili ni God na ipanganak ka sa Pilipinas, kung ikay Pilipino. Pinili pa rin ni God na ipanganak ka sa kapanahunang ito. Pinili pa rin ni God na pinanganak ka doon sa kung saan ka. Ako, naalala ko, pinanganak ako sa isang hospital, yung PNR Hospital. Nung one time, dumaan ako doon sa lugar na pinanganak kami. Sabi ko, wala na. Ginawa ng school. School na siya. Ama ba yan, o extension ng UE Caloocan, Pero wala na yun, yung Colonel Salvador, so anong pangalan na yun na hospital, Memorial Hospital. Wala na po yun, yung PNR Hospital na yun. Diba? And minsan, nagtatanong ka rin, sana magulang ko na lang si ganito. Pero binigay pa rin ni Lord na maging magulang mo ito. Binigay pa rin ng mapangasawa mo ito. Bakit kaya? May plano nga si God. Okay? At ang plano ni God ay hindi para bigyan tayo ng sama ng loob. Lord, ba't ba yan na naging magulang ko? Puro pasakit na lang, puro sama ng loob. No. Kaya si God binigyan ka ng magulang para ma-realize mo na una, walang perfect na magulang. Okay? Wala pong perfect na magulang. Pangalawa, para magtiwala at lumapit at hanapin mo si God sa buhay mo. Ayan ang mga purposes ni God, and it's for you to discover. Now, as we go on sa pag-uusapan natin ito,
Ito po ay ilang talata lamang, 5 talata. Tama ba? 22 to 25. So pag-aralan natin yung unang point natin, ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon. Okay, verse 22, sabi dito, isa sa mga araw na iyon, si Jesus ay lumulan sa isang bangka. So tandaan nyo, si Jesus nangangaral, nagpapagaling, nagpapalayas ng evil spirit. From place to place, lumilipat ho siya. From Capernaum, usually, ang naging headquarter niya po yung Capernaum. Tapos lilipat siya sa ibang lugar, sa Galilee. Tapos pupunta rin siya ng Jerusalem, bumababa siya sa Jerusalem, babalik siya doon sa may Lake of Tiberias. Tapos minsan dumadaan siya ng Samaria. That's how Jesus is ministering during His earthly life. Sabi rito, kasama niyang lumulan sa bangka ang kanyang mga alagad. Ilan ang alagad ni Jesus? 12. Okay. Tumawid, sabi ni Jesus, tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa. Okay? Tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa. At sila'y naglayag. Alam niyo, napansin ko dito sa mga talatang ito habang nagmumuni-muni ako, napansin ko itong bagay na ito. Saan ba? That life is a journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. Huwag kang titigil. Halimbawa, minsan may mga tao parang tumitigil ang buhay nila. Bakit? Dahil sa mga masasaklap na pinagdaanan nila. Marahil sila'y nagkaroon ng problema sa sarili nila. Marahil sila'y nagkaroon ng kabiguan, naging failure sila. And they stop moving on. Na-stuck na sila sa past. At alam mo, pag na-stuck ka sa past, hindi ka mag-move forward. Tandaan yan. Pag ikaw ay na-stuck sa mga nangyari sa nakaraan, ang hirap sa iyo mag-move forward at hindi ka po pwedeng maging maligaya sa buhay. Hindi ka magiging maligaya sa present kung ang iniisip mo yung kabiguan in the past. Tama? You have to forget the past, sabi nga ni Paul, and strain forward to what lies ahead. Ano pang isa makikita natin dito? We have an itinerary schedule. Pag sinabing itinerary, parang yung mga kaibigan ko minsan na foreigner na dumarating sa bansa. Tatanungin ka yan, so what's your itinerary? Saan yung mga lugar na pupuntahan mo? So I will be going for a week, this place, and then after 2 weeks, I will go to this place and that. Ganun ang ibig sabihin ng itinerary. Lahat ho tayo ay mayroong schedule, may mga stopover tayo na pinagdadaanan sa buhay natin. Maaring sa ngayon, naka-stopover ka lang sa Olongapo sandali. Di ba? And who knows, maybe after a year or 2, o maybe sa iba ka naman dadalhin ng Lord. Kasi si Lord ho ang nagsiset ng schedule natin. Basta sumunod lang tayo sa kanyang leading. Ano? Pero lahat tayo ay may schedule kay God. At alam po ninyo, sa paglalakbay, ito rin ho ang isang mahalaga. We need good company. Di ba ang hirap bumiyahe, tapos long travel pa, mag-isa ka lang. Di ba? Okay, naranasan mo yung bumiyahe ka, ang layo ng biyahe mo dahil mag-isa ka lang, kahit marami kayo sa sasakyan, hindi kayo nagkikibuhan, di ba? I remember nung bumiyahe ako noon, mataas pa yung lockdown. So lahat naka-face mask ka na, wala pang kibuan, siksikan pa. Di ba parang nakakapagod, nakaka-stress, bumiyahe. Yung bus driver, sa kagustuhan kumita ng malaki, pinagsisiksik kami doon kahit na bawal, di ba? Nakaka-stress pala magbiyahe ng gano'n, na malayo, tapos wala kang kausap. Pero pag bumabiyahe kayo, tapos may kakwentuhan ka, magugulat, ay, dito na pala tayo, di ba? Mapapansin mo parang, ay, ang bilis naman ng biyahe. Kasi iba ho pagka meron kang kakwentuhan sa paglalakbay. At alam po ninyo, sa paglalakbay ng buhay, magandang isama natin sa ating, na maging kaalakbay natin, ang Panginoong Jesus. Okay? Sabi nga ni Propeta Amos, sa mga talatang 2:2, sabi ganon, can two walk together except they be agreed? Diba? Ibig sabihin, imposibleng kayo'y lumakad pareho to the same direction kung hindi kayo magkasundo. Diba? Naranasan nyo yun, may kagalit ka, tapos nakasabay mo. Halimbawa, naglalakad ka, tapos yung nakasabay mo yung kagalit mo,
Di ba hindi ka mapakali? Parang ayoko na. Tigil na lang kaya ako. Ano kaya maganda gawin? Liko na lang ako rito. Di bali na mag-long cut. Kesa kasama ko to sa shortcut, hindi ko kasundo. Di ba? O kaya halimbawa, naglalakad ka. Tapos hindi mo napansin na sa kabilang kalye, nandun yung inutangan mo. Di ba? Naku, nandito yun, wala pa akong pambayad, di ba? So hindi ka mapakali ngayon. Kailangan ko na pumasok. Malalate na ako. Nandito nakasabay ko. Paano na? Di ba? Ayun yung mga sitwasyong ayaw mong malagay, di ba? Yeah? Ang hirap, pero pagka ang kasama mo sa paglalakbay, kapalagayan mong loob, tapos ang sarap kausap, nag-enjoy kayo ng mga pinag-uusapan nyo, di ba? Malilibang ka eh. Kumbaga, pagdating mo dun sa destination, parang ang bilis lang. So sa paglalakbay sa buhay, kailangan natin, alam po ninyo, lahat tayo ay may plano si God. We are headed to a direction. At kailangan natin ng kasama. Di ba? Parang sa church yan eh. Di ba? Imagine, kung sa church, yung kalahati hindi natin kasundo. Tapos merong activity o meron tayong project. Di ba? Hindi matatapos. Bakit? Merong may mga kontra, di ba? Kumbaga parang ang hirap nun eh. Di ba? Kaya nga suggestion ko, kung hindi ka comfortable sa isang association, church, or group, di ba? Find a group or a church na kung saan lalago ka, magiging comfortable ka. Kasi yung sinisiksik mo yung sarili mo na hindi naman nagiging productive, nagiging counterproductive pa. Pero sa paglalakbay po natin, kailangan natin ng mga kasama na kaisa natin sa ating adhikain, kaisa natin sa nais nating gawin sa buhay. Kasi ang hirap po, kahit ang church, ang hirap pagka hindi lahat ng mga tinuturing nilang miyembro sila, ay hindi naman natin kaisa sa ating layunin. Tama? Nagiging pabigat lang ho sila. Kaya dapat pareho tayo pagdating sa paglalakbay. Bakit? We are trying to fulfill the plan of God and we need good company to do that. Number 2, ang pagsubok sa paglalakbay. Okay na yun, di ba? Isipin mo, sumakay na sila sa magbo-voting kami ni Lord, di ba? Okay na yun. O sige, pumalaot na tayo. Kasama naman natin si Lord dito sa bangka, di ba? So ganun nga ginawa nila sa verse 23. And as they were sailing, siguro ang very smooth yung Sea of Galilee that time, So very smooth yung kanilang pagsisail. At dahil si Jesus napagod siya, sipin mo, alam niyo nakakapagod din. Sipin mo magsasalita ka maghapon, di ba? Nakakapagod yan, ha? Naranasan ko yun, naubusan ako ng tubig sa lalamunan, ng laway sa lalamunan. So, how much si Jesus? Si Jesus, bukod sa nagsasalita na, lumalakad pa, tapos minsan mainit ang panahon sa kanila eh. Buhangin at disyerto yan. Nakakauhaw. Kaya si Jesus, dahil siya yung nagkatawang tao, naranasan niya rin maging tao na mapagod, antukin, at makatulog. So dito nangyari, as they were sailing, sabi dito, Jesus fell asleep. Nakatulog si Jesus. Naranasan niyo na makatulog sa biyahe? Di ba? Lalo pagka masarap yung malambot yung higaan mo, okay, yung sandalan mo, nakakatulog ka. Tapos meron pang music, di ba? Nakakatulog ka talaga, pagod ka pa. O minsan nga, kahit na maingay, kahit yung sasakyan mo, tulog ka eh. Bakit? Sobrang pagod eh. Yeah? Pero si Jesus, nakatulog ho siya rito. At eto na ngayon, habang tulog si Jesus, biglang nagkaroon ng movement yung dagat. Actually, yung Sea of Galilee ay Lake of Tiberias. So ito, hindi ho talaga karagatan ito, no? It's a Lake of Tiberias. Pero dahil sobrang laki niyang lawa, parang dagat na. Yeah, parang yung Laguna Lake, di ba? Parang ganon. Parang dagat na rin ho siya. And then, sabi rito, then a fierce storm came down. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Tapos lumaki ang mga alon
Ang nararamdaman na nila yung kanilang bangka ay gumigewang-gewang. Alam niyo, naranasan ko yan. Bumiyahe ako papuntang Catanduanes. Tapos, pinilit ko kahit na may signal, storm signal. Grabe, ito yung lancha, no? Gumagano, laki ng alon, no? Ikito, uy, alon! Uy, alon! Uy, alon! Grabe, nakakatakot pala yun. Yung iba, nasusuka na, nahihilo na. Pero si Jesus tulog. Di ba? At minsan sa paglalakbay natin, tinatanong natin, Lord, nag-iisa lang ata ako sa ginagawa ko. Lord, nasan ka na? Ba't parang hindi kita ma-feel? Asan ka ba? Sabi nga nung isang song ni Gary Video, natutulog ba ang Diyos? Bakit pag may nangyayari na hindi maganda sa buhay ko, Lord, asan ka na? Hinahanap natin si God. Isipin mo, alam nyo, mas mabuti na yung kasama mo si Jesus kahit tulog siya. Kesa hindi mo siya kasama, di ba? Di ba? Pero ang nakapagtataka lang sa mga alagad na to, ibang naging reaction nila. So, as the Lord sleeps, the storm came. Dumating ang bagyo. At ano nangyari nung dumating ang bagyo? Sabi rito, and as they were sailing, then a fierce storm came down on the lake. They were being swamped and were in danger. So their life is in peril. Nanganganib ang kanilang buhay. Mapanganib. Sipin mo, nasa gitna ka ng laot, biglang inabutan ka ng bagyo. And during that time, hindi pa naman uso yung weather forecasting systems, di ba? Katulad, ako, madalas chinecheck ko na yan, bago ako bumiyahe, check ko muna. Ano bang forecast ng Pag-asa ngayong araw na ito? Oy, mamayang hapon, uulan. Di ba? Mga ganun, nalalaman mo. Sila walang ganahon. Di ba? Dahil kinakailangan nilang tumawid marahil, hindi nila naisip na siguro na may bagyong paparating. We don't know exactly. Or sometimes, alam po ninyo itong area ng Lake Gennesaret na to, sometimes, bigla na lang pong may namumuong po dyan, gale, or yung storm, yung tinatawag na isolated thunderstorm. Nangyayari po yan. So, sa ikatlo natin pag-aaral, ang pambihirang Panginoon. Dito nakita nila yung kaibahan ng Panginoon. Ano nangyari? Sabi sa may verse 24, they came, so nung time na parang nanganganib na sila, lumulubog na sila, siguro tanggal sila ng maglimas ka na ng tubig, Pedro, Juan, Santiago, bilis, limas ng tubig. Alam niyo, nakakapagtaka ito Alam ba ninyo na malaking porsyento ng kasamahan ni Jesus sa bangka, mga mangingisda? But for the first time in their life, natakot sila sa bangka. Habang nasa bangka. Samantalang pag mangingisda ka, sanay ka na, alam na natin gagawin yan. But for the first time, natakot sila. At ang sabi nilang ganon, they were actually in panic. Sabi nun, they tried to woke up Jesus. Sabi nun, Master, we're going to die. Mamamatay na tayo. Di ba? Siguro iba, kanya-kanyang na yun, paalam na, Lord, sorry na po sa ginawa ko. Di ba? Yung mga tao, pagka mamamatay, parang eroplano, di ba? Pag eroplano, magano na. Yung mga tao, kanya-kanyang dasal na, di ba? Siguro ganun itong mga tayo, mamamatay na tayo, Lord. Sabing ganun. Si Lord, ang sarap ng tulog. Ba't kaya ang sarap ng tulog ng Lord? Bukod sa pagod. Alam niyo kung bakit? Dahil si Lord, alam niya, safe siya sa pag-iingat ng Ama. Di ba? It is possible to experience inner peace amidst the storm. How? What's the secret? The secret is complete trust on the Father. Just like Jesus, He fully trusted the Father. There was never an instance in the life of Jesus na hindi siya nagtiwala sa Ama. Palagi niyang kausap ang Ama. Bago pa nga sumikat ang araw, sabi sa Marcos 1:35, kaniig na ng Panginoong Jesus ang Ama. Kausap niya na nagpe-pray. Bago pa niya simulan ang kanyang araw. Bumabangon siya, nakausap ang Ama. Kaya fully assured si Jesus
na he is under the Father's protection. Yung mga alagad, kasama na nga si Lord, parang katapusan na. Imagine, ang kapiling mo, ang kasama mo sa bangka, yung naglikha lang naman ng langit at lupa. Yung makapangyarihan lang naman na bumubuhay ng patay na nakita nila. Yung makapangyarihan lang naman papalayas ng evil spirits. Yung makapangyarihan lang naman na nag-produce ng maraming tinapay at isda out of 2 fish and 5 loaves. Siya lang naman ang kasama nila. And yet, kahit pala minsan, kapiling mo na si Lord, pwede kang gapangin ng takot. Diba? Minsan kahit feeling mo close ka na kay Lord, minsan pinapasok ka pa rin ng worry, ng fear. You know why? Because we have not learned the lessons of life. Ang tunay na buong-buo ang tiwala sa Ama, hindi po yan magpapanik. Anong sabi sa Psalm 57 verse 7? Ang isang tao nagtitiwala raw, his heart is fixed, trusting in the Lord. Hindi siya pwedeng ma-unsettle, hindi siya pwedeng ma-bother, hindi siya pwedeng mapanik, magambala ng any bad news. Minsan ang ating peace of mind, depende kung ano ang marites ano yung latest, sabi nga, di ba? Minsan yung peace of mind natin, depende kung anong balita sa panahon ngayon. Pero ang sabi ng Bible, there will be no bad news that will unsettle those who fully trust the Father. Hindi ko alam, anong klaseng tao ka ba? Pagka isang magandang umaga nagkakape ka, tapos biglang nakarinig ka ng bad news. Ano ba ang bad news? Nagkakape ka, no? Biglang nakarinig kang bad news. Ay, Mare, tanggal ka na rin sa trabaho. I don't know, ano reaction mo? Aba, nagkakape ka, ang ganda na araw, biglang sabing gano'n na, ay, Mare, nalugi business natin. Ay, Mare, nanakawan tayo. Tapos nagpanik ka na, sira na buong araw mo. Pag gano'n na naging reaction mo, isa lang ibig sabihin nun. Hindi ka pa lubos na nagtitiwala sa Diyos. Because a person that fully trusts the Father will never be bothered or unsettled by any bad news that will happen in the life. How do you handle yung mga naririnig mo na negative? Ikaw ba biglang masisira ang araw mo dahil may narinig kang hindi maganda? You know, ang ibig sabihin nun, you are still not that mature. Ba, nakarinig ka lang ng hindi maganda na totoo man o hindi na pintas, totoo man o hindi na criticism sa'yo. What is your reaction? Ikaw ba nag-aalburuto ka na sa galit, gusto mo nang gumante, di ba? That only tells that you are not that mature. Ang isa sa taong mature in the faith at talagang naka-anchor ang tiwala kay God, hindi basta-basta yan mawawala ng kagalakan kay Lord. Hindi basta-basta nagpapanik yan. Ikaw, I don't know, paano ka nagpapanik? Of course, as human beings, normal lang naman na mag-react sandali, di ba? Ay, ano nangyari, di ba? Pero, pray ka kaagad. May narinig ka ba niyo? Ay, ba't ganon? Pray ka na agad, Lord, ano ba ito? Hindi ko alam. Pagkatiwala ko sa iyo ito, Lord, alam ko you're in full control. Hawakan niyo yung puso ko. Ganon dapat. Hindi yung, nung narinig mo, sino yan? Wala, chismis lang yun. Minsan may mga tao pumapatol agad sa chismis, di ba? Alam nyo, yung mga mahilig pumatol sa chismis, isa lang ibig sabihin din nun, di ba? Yeah? Madali kang mauto. Hayaan mo lang, di ba? Alam po ninyo, hindi nyo kayang kontrolin ang pwedeng sabihin ng tao sa'yo. Tama?
Hindi mo kayang kontrolin kung anong pwedeng isipin ng tao sa'yo, sa ginawa mo, o sa buhay mo. You can only control what you want to think of. And that's a sign of maturity. Alam nyo minsan, yung mga bagyo sa buhay, parang sukatan ni God yan kung gaano ka na-mature sa faith. Of course, sa pagkakataong ito, bagsak ang mga disciples ni Jesus. Bagsak yung faith nila. Bakit? Pambira, sabi ni Lord. Siguro si Lord, I don't know anong nasa isip ni Lord, o tulog talaga siya. But of course, the Lord never slumbers, sabi ng Psalm, di ba? Sabi nga noon, He who guards Israel will never slumber. Hindi siya pwedeng matulog. God never sleeps. But because we have an incarnated Jesus, nagkatawang tao si Jesus. So yung human Jesus, pinapahinga niya yung kanyang pagkatao. But of course, Jesus as God never sleeps. He is in full control of situation. Mamaya papakita ko sa inyo na alam ni Jesus, in fact, pinahintulutan ni Jesus mangyari yung bagyo. Mamaya po, so just stay with me. Siguro habang nakahiga si Jesus, sabi nga, naku, pambira itong mga alagad na to. Nagpalayas na nga ako ng evil spirit. Pinarami ko na nga yung tinapay. Binuhay ko na nga yung patay. Ang dami ko nang ginawang himala. Yung mga may ketong pinagaling ko. Kulang pa rin sa tiwala sa akin. Sabi ng Lord, talagang hindi pa natututo itong mga disciple ko magtiwala sa akin. So pag may ganyang sitwasyon, ang una, maganda naman ang ginawa ng mga alagad. Finally, na-realize ng mga alagad, ay lapit tayo kay Lord. So pag ikaw may pinagdadaanan and you are overwhelmed by the problem that you're confronted with, come to the Lord Jesus. Anong sabi ng Lord? Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Lahat ng taong lalapit sa Lord, hindi niya tatanggihan. Tandaan niyo po yan. Sabi sa Psalm 57, sabi gano'n a heart that is broken, the Lord will not despise. Hindi ka itatakwil ng Lord. Kahit sino ka pa, kahit ano pa nagawa mo sa buhay, kahit tingin mo napakasama mong tao, kahit sa tingin mo na ang sobrang layo mo kay God, pag lumapit ka kay Lord, lalapit siya sa iyo. Anong sabi sa James 4? Draw near to God, and He will draw near to you. Lalapit siya sa iyo. So magandang ginawa ng mga alagad, lumapit sila sa Panginoon, and He never turns down those who come to Him. At dahil siya'y Panginoon ng nature, ang danger, baliwalayan, He is also the God of impossible. And Jesus did what was impossible. At ang nangyari dito, sabi ng mga alagad, Lord, gising ka na Lord, mamamatay tayo rito, Lord. So gumising, sige na nga, gising na ako, sabi ng Lord. Tinitingnan ko lang naman kung anong reaksyon nyo sa bagyo. Tapos bagsak lahat kayo. Napusumpungan ko, bagsak ang faith ninyo. Hinintay ko lang talagang tumaas ang tubig. Sipin nyo, mga veteranong mangingisda. Si Pedro, si Juan, si Santiago, mga veteranong mangingisda yan biglang nagpanic for the first time in their life sa gitna ng laot. At ang sabi dito, then Jesus got up and rebuked the wind and the raging waves. And what happened? So they ceased to mingle, and there was a calm. Biglang humupa instantly yung bagyo. How did that happen? You know why? Because Jesus is the Lord of the storm. Kung sa tingin mo hindi ka ginagalang ng pinagdadaanan mong problema, pag lumapit ka sa Panginoon, walang problemang hindi yuyukod sa Panginoon mo. At ang sabi ng Lord sa verse 25, then Jesus said to them, where is your faith?
Nasaan ang faith mo? Nagkaroon ka lang ng konting problema, nakalimutan mo ako, nagtampo ka na agad. Minsan may mga taong naaatim nilang magtampo kay God. Ha? Alam niyo yung style ng pagtatampo ng mga tao kay God para iparamdam niya kay God na nagtatampo siya. Una, hindi mag-church. Ha? Pangalawa, pipilitan niyang gumawa ng masama. Ikatlo, i-ignore niya yung tinig ng Holy Spirit. Ikaapat, kakalimutan niya na yung mga spiritual disciplines. Ano yung mga spiritual disciplines? Bible reading, prayer, silence, or yung hearing from the Lord. Pag-share ng Word of God. Kakalimutan nila yon kasi nagtatampo sila. May sama sila ng loob sa Lord. Grabe, no? Kala mo naman, mananalo ka kay Lord. Ikaw ba, pag nagtampo kay Lord, mananalo ka sa Kanya? Alam nyo, pag ginawa nyo yung mga yan, diniprive mo yung sarili mo ng mga spiritual needs mo, ikaw rin na mahihirapan. Tandaan mo when you deprive yourself of the spiritual needs of your soul, ikaw din ang mahihirapan. Dapat the more na may problema ka, lalo kang lumapit sa Lord. The more na may problema ka, lalo kang mag-church. Hindi yung, Lord, ganun pala, Lord. Ay, hindi mo dininig yung prayer ko, Lord. Sige, hindi ako magsisimba. Ay, sige, hindi na ako magbasa ng Bible. Sino ba lugi? Sino lugi? Ikaw rin ang lugi. And you know what? The Lord still wonders at our lack of faith. Nagtataka si Lord. Sabi ng Lord, pambira to mga alagad na to. Kasama na nila ako sa bangka. Takot na takot pa rin. Hindi naman si kamatayan ako. Kung si kamatayan yung kasama mo sa bangka, takot ka na. Di ba? Nakatakot yun. Hindi naman si kamatayan ang kasama mo. Si Jesus ang kasama mo. The life-giving one. And yet, they were afraid of their life. Nagpanik. Alam niyo yung pagpapanik, it is a sign of lack of faith. Ulitin ko pag ikaw madali kang magpanik, madali kang manisi, madali kang uminit ang ulo, madali kang mainip, madali kang magreklamo kay Lord, it is a sign of lack of faith. Di ba? But may sariling schedule si God. Kung mo sabihin, Lord, asan na yung pinagpe-pray ko? Inaasahan ko darating ngayong araw na to. No, may sariling schedule si God. And the purpose of prayer is not for you to get answers. No, that's not the purpose of prayer. The purpose of prayer is for you to yield to God's will. That's the purpose of prayer. Minsan kasi ang tingin ng mga tao sa Diyos parang vending machine. Lord, nagpray ako. Lord, nagbigay ako. Asa na blessing ko? Ano yan? Vending machine? Hindi ho ganun si God. Iba, Lord, magsisimba ako, pero hinihingi ko, Lord, bigay mo Minsan ganun yung mga tao, may mga namamanata. Lord, maglalakad ako ng paluhod O Lord, dugo na yung tuhod ko, bigay mo na yung hinihingi ko. Ang palagay mo kay God, sunod-sunuran sa gusto mo? Yan ang problema sa tao ngayon Gusto nila si God, sunod-sunuran sa gusto nila. Hindi muna na inaalam kung ano yung gusto ng Diyos para sa buhay nila. Gusto nila yung plano nila masunod kaysa yung plano ng Diyos masunod sa buhay nila. And it's a sign of selfishness. When we demand from God, imagine you demand to a fearful, utterly holy God, and you make demands from Him. Hindi mo kilala kung sino kausap mo. Tapos magtatampo ka pa? May gana ka pa magtampo. Kaya si Lord nagtataka rin talaga Pambira talaga itong mga tao na to. Grabe. Sabi nila, pambira itong mga tao na to. Kasama na nga ako. Tingin ata sa akin si kamatayan. And sometimes when we are confronted with life's storm, we are intimidated when our weakness is exposed. Dito, dahil sa bagyo, na-expose po ang kahinaan ng mga alagad. Alam po ninyo, makinig ko kayo. Minsan,
Yung mga problemang pinagdadaanan mo, doon na expose ang kahinaan mo. Biglang na-uncover yung itinatago mong kahinaan, na ikaw pala'y mainitin ng ulo, na ikaw pala'y madaling magtampo, na ikaw pala'y madaling magalit, na ikaw pala'y madaling manisi. Weakness after weakness na-expose. The storms of life expose our weakness. Dito na-expose yung weakness ng mga alagad. And what's their weakness? Lack of faith. And then, of course, when we come to God, He will rescue us. Anong sabi ng Bible? The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. Pag ikaw tumawag sa pangalan ng Panginoon, hindi ka mapapahiya. Ang dami mo nang nilapitan, tinurn down ka. Ang dami mo nang inasahan, binigo ka. Minsan si Lord, ayaw mo subukan eh. Kaya lalo kang nabibigo sa buhay. He said to them, "Where is your faith?" And they were fearful and amazed. Natakot sila at namangha. At nagsabi sila sa isa't isa, "Sino nga ba itong taong ito? He commands even the winds and the waves, and they obey Him." And we are not dealing with an ordinary teacher. We are dealing with the Lord, the Creator of heaven and earth, who is utterly holy and powerful. And yet, it is so easy for us to ignore Him. Dali nating i-ignore. Minsan may mga pinapanood ako ng mga ang tawag dito, mga reality show. For example, yung boss nila, yung owner ng company, biglang magdi-disguise na empleyado, bagong pasok lang, bagong hire, para malaman niya kung anong klaseng empleyado meron siya doon sa may kanya mga branches. So itong boss nag-disguise, nag-apply siya bilang isang baguhang trabahador. At minsan doon lumilitaw yung pag-uugali doon sa level natin. Yeah? Minsan ganun ho ang tao eh. Pagka ang kausap mo, mataas ang tingin mo sa kanya, iba yung trato mo eh. Ang taas ng respeto mo, ang taas ng paggalang mo eh. Pero pag ang kausap mo ay ka-level mo, minsan tinatalo mo. Pero pag ang kausap mo mas mababa sa'yo, ibig sabihin mas nakakaangat ka. Let's say ito, mahirap lang ikaw, medyo miski paano, may sinabi. Ito, sabihin mong walang tinapos ikaw, matalino ka. It is easy for us to despise people who are lower, whom we think are lower than us. So akala nila ordinaryong teacher lang si Jesus. Pero nung nakita nilang pinatigil ng Lord ang bagyo, sabi, teka, ibang usapan to. Lord, sino ka ba? Akala namin ikaw yung magaling na tagapagturo at meron lang gift ng pagpapagaling. Pero patigilin mo yung bagyo. Patigilin mo yung nagngangalit na waves ng dagat. Lord, sino ka? Nagsabi niya, who is this? Who then is this? That He commands even the winds and the waves, and they obey Him. Di ba? Sa ibang account nga, alam nyo ginawa nila, they worship Jesus. And you know what? Si Jesus, dahil Diyos naman siya, He accepted worship. Kasi sabi niyo ba, si Jesus, hindi naman yan Diyos. Hindi pa nga siya, sanggol pa nga lang siya, bata pa lang nga siya, niluhuran na siya ng mga nagbisita sa kanya nung pinanganak siya. Niluhuran siya ng mga wise men. And it was not said to be something wrong. Ang daming lumuhod kay Jesus. Kahit yung evil spirits, tinawag siyang Lord. Because Jesus is God in the flesh.
So akala nila ordinaryong tao lang ang kasama nila na magaling na teacher. Hindi nila alam si Lord mismo itong kausap nila, si Yahweh. The Jehovah of the Old Testament was actually what they are dealing with. And later on, I will prove you that. You know what ang the best na response? Submit sa authority and power of Jesus. Let me read to you itong Psalm 107. Old Testament Tandaan nyo, ang Book of Psalm nasa Old Testament. Pero intindihin ninyo kung ano itong pinipicture ng sinasabi ng psalmist. Psalm 107 verse 23. Sabing ganun dito. Others went to sea in ships, conducting trade on the vast water. They saw the Lord's works, His wondrous works in the deep. Verse 25. Ito na. He spoke and raised a stormy wind that stirred up the waves of the sea. Sipin nyo, may kapahintulutan ng Diyos. May go signal si God na bumagyo. Rising up the sky, sinking down the depths. Their courage melting away in anguish. They reeled and staggered like a drunkard, and all their skill was useless. Kahit na fisherman sila, useless. Isn't this sound a prophetic of this passage that we have been studying? They cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. Tingnan nyo how amazing this psalm passage parallels with the account that we are studying. Verse 29, He stilled the storm to a whisper, and the waves of the sea were hushed. They rejoiced when the waves grew quiet. Then He guided them to the arbor they longed for. Isn't this sound a prophetic of what happened in the lake of Gennesaret? Nagulat ako ba? Grabe, meron palang prophecy nung ginawa ni Jesus na bumagyo tapos pinatigil niya. And what should be our proper response? Verse 31, Let them give thanks to the Lord for His faithful love and His wondrous works for all humanity. Facing life challenges, sana lalo kang kumapit kay Lord. Sa halip na matakot ka, magpanik, ang suggestion ko, lalo kang lumapit kay Lord, hanapin si Lord, kumapit ka sa Kanya mahigpit. Bakit? Pag kumapit ka kay Lord, hindi ka lulubog. Pag humawak ka sa Panginoon, pinanghawakan mo siya, hindi ka mamamatay. Pagka nagtiwala ka kay Lord, hindi ka mapapahiya. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong salita. We thank you for the things that you taught us this morning. And Lord, tulungan niyo kami pag may mga kinakaharap kami na challenges, bagyo sa buhay. Just like these days, we are still under pandemic. Many people have lost their jobs. Many people have failed their businesses, have been disappointed by those they are expecting. Lord, sa mga panahong ito, tulungan niyo po na lalo kaming tumiwala at lumapit sa inyo because lahat po ng nagtiwala sa inyo, gaya po ng sinabi niyo sa inyong salita, ay hindi mapapahiya. Thank you once again, Father. May you bless the words that we have studied in our hearts. At tulungan niyo kami na lumago sa aming faith upang pag dumating ang bagyo ay hindi kami mapapahiya, kundi mapapansin ninyo ang aming pananampalataya ay unti-unting lumalago. Ito ang aking panalangin. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Umawit ho tayo. Sorry. Be thou my vision. Ready? Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best
stood by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O brightened sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Let's all stand up. Let's sing our offertory. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ama, salamat po dahil kayo ang source ng lahat ng aming blessing. And this morning, we would like to honor you. We would like to thank you for the blessings that you have blessed us with. We thank you for the strength, for the work that you have given us, for the sources of our funds, maging yung iba pang binibigay niyo po na sa amin upang kami, Panginoon, ay patuloy na gawin ang nais niyo po sa araw-araw as we provide for our every needs and for the family. Father, I pray that you continue, Father, to bless those who honor you with their gesture of giving what you have blessed them with. And Father, I pray, continue, Father, to make yourself known to them, guide them, provide for them, bless every endeavor that they delve into. Again, Father, salamat po. In Jesus' name I pray. And dalangin ko rin na sa aming pagtatapos, patuloy nawa, igawad ninyo sa inyong mga anak ang kapunuan sa bawat pangangailangan. Ang inyong salita ay patuloy na panghawakan at ang bawat pinagdadaanan ay mapaglabanan. Ama, dalangin ko rin po na nawa, gamitin nyo kami na wag lang sa araw-araw ang aming iisipin na kumita ng salapi or to make a living, but more than that, to be part of what you're doing, to be a blessing to those who are in need, to be an encouragement to those who are down, to be a good citizen of this country, and to do our part in a larger scale, our contribution to the larger scale of the betterment of the community and the society. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the companionship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless
blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Marami pong salamat. Salamat din po sa ating mga bisita. By the way, bago po kayo umalis ay meron ho tayong konting mga pamigay, mga blessings. So, let me explain, okay? As we close yung ating online. Pagpalain po yung mga nag-online pa. Sa